Praise God. Again, it's our day. Sunday. Sunday. It's a big inspired day. It's Sunday. We hope and we pray that we will inspire you, my dear brothers and sisters. Napakaganda po ng ating theme po ngayon. Yung pong Awaken to Hope, preparing the way for the Lord. No, yun po yung, kasi Advent kasi is a journey. And every year, every December, we parang dinadaanan natin ito, ito yung nagiging buhay natin eh. Ano ba yung Advent na sinasabi natin? Waiting eh. Waiting. So pag nagwe-wait ka, meron ka pag-asa. Pag hindi ka nagantay, wala kang pag-asa. Di ba? Yun ang parang nakita ko doon sa sinasabi natin. Kaya ang ating pong title ng team po natin yan is Awaken to Hope. Gisingin. Ano ba yan? Para ba yan? Paggising. Buhayin. May mga ganong nating maanuhan po natin. Sabi po sa Matthew 3 verse 3. In Matthew chapter 3 verse 3 says, "Prepare the way of the Lord, make straight path for him." The Lord said, make straight path. Ibig sabihin, ituwid ang daan. Parang paalala sa atin, pag meron tayong bako-bakong daan sa buhay po natin, siguro yun po yung mga kasalanan, yun po yung mga maling ginagawa, maling iniisip, maling ugali. Sasabi nga natin, in short, Brother Vic, talagang kasalanan. Oh. hindi yun yung kagustuhan ng Diyos. Bali, tumataliwas. Tumataliwas ba? Pwedeng salita yan na tumataliwas o lumiliko. Go against the will of God. Hindi ito yung kalooban ng ating Panginoon na ginagawa natin. Amen. So parang lalabas, ang Advent po pala is something to review ourselves. No? Kailangan din po maunawaan natin ano yung mga gawain natin na hindi kaaya-aya sa ating Panginoon. Kasi we will prepare the way for the Lord. Ibig sabihin, parang pagdating ng ating Panginoon, anong kalinisan po hinihiling ng ating Panginoon? Malinis sa bahay? Malinis sa bakuran? Malinis na kotse? Lumang buhay natin, Brother Vic, ganun eh, di ba? Pagka yung Pasko. Basta malapit na Pasko. Malapit na ang Pasko, maglilinis, magpapalit ng kurtina. Pero yung tinutukoy ng Panginoon dito sa Matthew 3 verse 3, prepare the way. Ito po yung puso natin. Ito po, pag sinabi natin puso natin, hindi po ito yung para sinasabi mo physical na puso lang. Hindi, ito yung pagkatao natin. Amen. Na ang tahanan ng ating Panginoon, kailangan talaga, ang daanan po niya ay malinis. Malinis. Yun yung sinasabi natin, nabubuhay sa pag-asa sa ating Panginoon. Amen. No? Amen. Meron pa sinasabi, John 1 verse 5. Ano yan doon? In John 1 verse 5 says, "The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it." Liwanag. Liwanag. Sino ba liwanag? Ang ating Panginoon. Di ba? Siya rin po yung sinasabi natin pag-asa. Siya po yung magbibigay ng liwanag sa kadiliman. Darkness or kadiliman describes our wrongdoings. Describes our, sabi nga ni Sister Emma, dami pa sinabi, Brother Vic, kasalanan. Di ba? Kasalanan. Darkness. Pero, ang darkness po, hindi po kayang gapiin ang liwanag. Subukan po natin. Meron kang dalang isang ilaw ng kandila. Di ba? Pumunta ka sa dilim. Yung ilaw ng kandila na yun, hindi yun maanuhan ng dilim. Kasi bawat puntahan ng kandila sa madilim ay magliliwanag. Magliliwanag. So, ang darkness po, hindi kayang i-overcome ang light shine. And that is Christ. Romans 15 verse 13, "May God fill you with all joy and peace as you trust in God, in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit." Ito, dito na kasama na po yung Holy Spirit. Totoo naman po yun eh. In our experience for 38 years in the renewal, without the Holy Spirit, my dear brothers and sisters, ang hirap siguro. Ang hirap magpakatao. Ang hirap magpakatotoo. Ang hirap maging totoong husband. Ang hirap maging totoong father. Ang hirap maging totoong Brother Vic.
No? Yun yung sinasabi, may God of hope fill you with all joy and peace as we trust with God, with Jesus, so that we may be overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Yung pala mag-overflow ang Holy Spirit sa atin pag tayo ay mayroong pag-asa at kagalakan at kapayapaan sa ating Panginoon. Amen. Di ba? Yun yung sinasabi sa Romans 15 verse 13. Brothers and sisters, you, me, tayo po, we are invited to prepare the way for the Lord. And paano natin ipiprepare ang daan ng ating Panginoon? Ng way ng ating Panginoon. Number 1, renew our heart. Ano yung renewal? Pagbabago, di ba? Ng ating pong puso. Ano sabi sa Psalm 51 verse 10? In Psalm chapter 51 verse 10 says, "Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me." Paboritong kanta po yan ng Love Flock. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, O Lord, and take not your Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of your salvation, and renew a right spirit within me. Pinag-usapan po natin yun, yung Holy Spirit, Sister Ems, di ba? Bago natin inano itong Psalm 51 verse 10. This verse is a prayer for renewal, my brothers and sisters. Inviting God to cleanse our heart from sins and destruction. It reminds us to let go of anything that keeps from fully welcoming Jesus into our lives. Yung paghahanda natin na wini-welcome natin ang ating Panginoon. Nagkaroon na ng pagsisisi. Of course, repentance. Oo. Doon na nagkaroon. Di ba yun nasabi ni Saint John the Baptist? Repent, straight path, and make the way for the Lord. Si Saint John po ang sumisigaw po noon kasi padating ang ating Panginoon. Make space for Him. We prepare our heart to receive His grace and peace to this Advent season, my brothers and sisters. Let go of our sins and destruction and make space for Jesus. Sister Ems, for so many years natin sa renewal, paano tayo nagpiprepare pagka yung journey natin sa Advent? Magkaiba na ngayon di ba? Sa lumang buhay natin, Brother Vic, parang yung traditional natin na preparing, andyan yung Misa de Gallo na kailangan kompletuhin mo. So nagsisimba rin tayo? Nagsisimba rin tayo. Pero meron tayong parang pamahiin. Yes. Di ba? Sort of pamahiin yun At saka parang may ini-expect ka May ini-expect ka. Yeah. Hindi ka umaasa. Paano ba yun? Hindi ka umaasa pero nag-i-expect ka. Ano ba yun? Umaasa ka din, pero ang inaasahan mo para sa sarili mo. Amen. Ano yun? Regalo. Amen. Pag kasi Christmas, pagka po Advent na, pag Christmas na po, panahon na ng Pasko, ay ang tao po, nung lumambuhay po namin, Sister Emma, nag-iisip na kami sino riregaluhan namin at sino magbibigay sa amin ng regalo. Amen. So yun yung pag-asa na tinutukoy ni Sister Emma in our old life. Diba? Pero yun nga, ang sinasabi po dito po sa Psalm 51 verse 10, kailangan ang Panginoon po maglinis sa ating puso Kaya nga sabi ni Haring David noon, create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. And because King David, si Haring David po, alam niya na marami siyang nagawang kasalanan, na mahirap maghari ang Panginoon sa pusong punong-puno ng kasalanan. Saan siya uupo? Di po ba? Saan po siya? Sa anong trono sa puso po natin? Ang space niya. Kaya kailangan mag-unload po tayo. Ano yung unload natin? Yung karumihan. At pag nag-unload po tayo ng karumihan, ang sarap naman, sa totoo lang. Magaan ang pakiramdam. Bukod sa magaan pakiramdam, ibig sabihin, nandun ka sa ating Panginoon. Ang Panginoon, merong space sa buhay po natin. Amen. Second, ang preparation po sa pagdating ng ating Panginoon, to live in expectation. Na umaasa tayo
Maasa tayo. Sabi po sa Lamentation chapter 3 verse 25, Mr. Ems? In Lamentation chapter 3 verse 25 says, "The Lord is good to those who hope in Him, to those who seek Him." Hinahanap. Di ba? Umaasa, hinahanap, seeking. Seek first the kingdom of God and everything shall be added unto you. Paborito po natin yun eh. Pero sa totoo po, sabi po sa Lamentation, the Lord is good to those who hope in Him. Mabuti ang Panginoon doon sa mga umaasa sa Kanya at humahanap sa Kanya. Kapatid, ano po ba hinahanap po natin? Kwento ulit Sister Emma, ang hinahanap namin ng lumang buhay pagka ganitong Advent, regalo, something. Kaya nga pag walang natanggap, parang malungkot ka. Tapos yung nabuo mo yung siyam na nobina mas ng Advent, di ba? Yan. Yung simbang gabi, no? Pag nagsimbang gabi naman ng araw, ano po nga natin? Puto bongbong. Di ba? Living in expectation means trusting that God is faithful to His promise. Tapat sa pangako ng Diyos. Totoo naman eh. Ang Diyos pa, pag nangako, hindi nagpe-fail. Narinig ko yan ng isang araw sa mise, nung Friday. Di ba? Sabi nung humili nung pare, na ang Diyos, pag nangako, hindi siya nagpe-fail. As we wait, we are invited to hope. With confidence. May tiwala. May tiwala tayo. Para bang confident na confident tayo. Knowing that His grace, the grace of God, is always at work. In your lives, in my lives, in Sister Emma's life, in our family life. Trust in His perfect timing, my brothers and sisters. Amen. Amen. Wala pa ngayon? Magantay ka. Kaya nga Advent is waiting eh. For His plan are far greater than we can imagine. Magugulat ka na lang, ma-amaze ko na lang. So totoo lang, minsan tayo po, kinukonclude na kasi natin, nuunahan natin. Pag meron tayong kailangan, gusto natin eto. Parang, Instant. Tapos meron pang isa, diktador. Dinidiktahan natin ng Panginoon. Lord, gusto ko po ganito pero ganito gawin mo Lord. Ganito yan Lord. Hindi po ganun. Pag sinabi natin, trust in His perfect timing, my brothers and sisters, we wait with happiness, with joyful, trust in God's promise, and anticipate His grace unfolding in our lives, my brothers and sisters. Amen. The third preparation is share hopes with others. Paano yun? Teka muna, Sister Emma, pag nag-aantay ako, nag-aabang ako eh. Busy pala ako mag-share. Yun yung sabi pangatlo eh. Share the hope with others. Ano sabi sa Matthew? In Matthew chapter 5 verse 16 says, "Let your light shine before to others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." Pakita po natin na tayo po ay punong-puno ng pag-asa by means of living the Word of God. When we live the Word of God, when we transfer the gospel into our life, meaning po, punong-puno tayo ng pag-asa. Punong-puno tayo ng kapayapaan. Punong-puno tayo ng kagalakan. And when you say, you are in hope, you are also happy. Amen. Hindi ito yung hope na parang malungkot ka. And then this hope, we will share it to others. And by sharing to others, brothers and sisters, it is a way of reflecting God's love and mercy through us, through me, through Sister Emma, through act of kindness and compassion, and we become the beacon of light, tagapaghatid ng ilaw, ng magandang balita, ng ating mga kapatid sa mundo pong ito na punong-puno po ng naghahanap ng pag-asa ang bawat isa. Every small gesture of love can point to others as to Christ, brothers and sisters. The ultimate source of our hope and joy, which is Christ Jesus. Let our life inspire others to see God's goodness. Amen. Kaya nga madalas sabi ko, let us come and see the goodness of God. Kaya nga po, pag Saturday natin is yung night of praise and worship. Ang invitation ko po lagi doon, let come and see and taste the goodness of God. Be a beacon of God's love, my brothers and sisters, sharing hope through acts of kindness and mercy. Yung po bang sa ating community, meron po tayong okasyon, prayer meeting, praise and worship. When we invite others, we are showing
Sharing the hope to others. Friends, brothers and sisters, huwag po natin sarilinin po ang biyaya ng Diyos. Huwag po natin sarilinin ang hope na nanggagaling sa ating Panginoon. Ibahagi po natin ito sa iba. Huwag po yung, minsan po kasi, para bang ang pakiramdam natin, tayo na lang, anak ng Diyos. Para bang ang ginagawa natin, basta tayo na lang. Ganun. Share it to others, to your loved ones. Baka yung husband mo, hindi pa nare-renew. Invite them to our Life in the Spirit seminar. Di ba? Kapatid, sa prayer meeting, sometimes baka naghihintay lang po sila ng kalabit natin. Maghihintay lang po sila ng imbitasyon po natin. So, isang hamon po sa atin to share the hope to others, brothers and sisters. Sa akin po, siguro masasabi ko yung sa awaken hope for the coming of Jesus Christ. Siguro yung ipakita ko sa aking buhay, sa iyo, sa aking asawa, sa aking mga anak, sa aking magulang, sa aking mga kapatid, sa aking ka-community, na puno-puno ako ng pag-asa na ang Panginoon ay hindi nakakalimot. Whatever happens into my life, into my family life, God knows it, and in His perfect time, He will make all things beautiful. Yun po yung maibibiling ko po sa bawat po sa atin. Amen, amen. Itong Advent season na to, in my life, binibigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon para linisin ko yung daluyan ng pag-ibig ni Jesus sa aking buhay. At nagkakaroon ako na pag-asa. Amen. Pag-asa na sinishare ko sa iba, sa aking mga kapatid, sa aking magulang, sa aking mga anak. Na ang pag-asang yan ay nagmamaterialize. Basta andun yung tiwala at talagang we live by the promises of God. Yun ang pag-asa na isinasabuhay na hopefully I'm praying na i-share ko po yun sa iba't nakikita. And modesty aside, sasabihin nila na may mga nai-inspire din sa amin. Amen. Na despite and in spite of everything, sabi nga nila, nakakangiti ka pa rin, Sister Ebbs. Of course, kasi inaasahan ko at nagtitiwala ako sa mga promises ng ating Panginoon. Sabi nila, parang wala kayong problema. Meron po. Walang po exempted sa problema eh. Kami po ay nagkakaproblema dalawa. Pero punong-puno po ng pag-asa kasi ang Diyos ay nagbibigay ng pag-asa po sa atin. Amen. Without God, we can do nothing, my brothers and sisters. Tayo po, kung wala tayo, ang Diyos po mananatiling Diyos. Pero tayo po, pag wala ang Diyos, wala po tayong magagawa. Amen. Let us pray, brothers and sisters. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, thank you for the gift of hope that sustain us as we await your coming, O Lord. As we prepare the way for you, purify our hearts and renew our spirit, O Lord God. Yes. Help us to live as your faithful disciples, O Lord. Yes. Bringing light and hope to the world around us, to our brothers and sisters. May this Advent of season draw us closer to you, O Lord. Yes, Lord. And may we always find in your presence. Amen. And let this Advent be a time of awakening, transformation, and deepening trust in the Lord's promises. Amen. In Jesus' mighty name we ask. Amen. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen and amen.